promised. O nawala ang music. Anong nangyari? Ay, ganun ba? Naghahaji-haji siya. Anyway, as promised nga po, pagkatapos natin talakayin yung may mga ikaunting issue dito sa Itbulaga, pag-usapan naman din natin ang nangyayari naman din sa It's Showtime. Simula po kasi nung nag-viral at pinag-usapan ang di umano'y, di rin pagkakaunawaan ng main host, pinaka-main host ng ang ganda ni Julia, napapanood ko, pinaka-main host ng It's Showtime ni si Meme Vice Ganda, at sa dalawang mga anak-anakan, alaga din niya na for 22 years ay nakasama niya. Tawa ka ng tawa dyan, bakit? Showtime, hindi discuss mo. Showtime nga, pero napapanood ko Itbulaga. Bayaan mo na. Eh ganun eh, kasi magkasunod lang sila ng programa. Charot! So anyway, habang pinag-uusapan yan ng sambayanan, parang ganun din yung presence ni Meme Vice Ganda sa sa Showtime, na parang hindi rin siya for the past few weeks daw yata, simula nagkaroon ng issue, hindi rin siya laging napapanood. 'Di ba? Parang may mga araw na nawawala din siya sa eksena. Although hindi naman siya kasi dalas na absentee kung tinatawag na absentee gaya ni Ann Curtis na sa joke nga dun ng mga kapwa co-host niya, sinasabing parang ano na lang siya, bisitang co-host. Hindi na siya regular or mainstay. But anyway, hindi nga po yun ang issue, dahil ang issue pinag-uusapan ngayon ay yung di umano'y hindi na pagbabalik ni na MC ng tambalang MC at Lassie, si MC Mua, na mga kaibigan ko rin po yan, at minsan ay sa isang panahon ay naging mga talents din po namin sa isang comedy bar yan na minamanage ko nung mga nakaraang dekada. Parang tinuluyan na daw ng dilawang ito ang hindi pagbalik dun sa programa, lalo pat ang kontrata lang naman pala nila ay verbal lang, na sinasabing si Meme Vice Ganda lang talaga yung nagsabi na gawin na silang regular after nilang mag-guest ng ilang araw, at ginawa na nga silang regular. Pero yung kontrata bilang mga official na mga co-host or talents ng show ay parang hindi naman yata nagmaterialize. Kaya kumbaga nung magpaalam sila na parang magbabakasyon after nga nung insidenteng nagkaroon ng mga alam mo yon, samot-saring mga pagpapahayag ng mga emosyon, damdamin, mga personal nilang grievances sa isa't isa, nagpaalam daw, nagpasabi na magbabakasyon muna, magte-take time para alam mo yon, mag-subside ang mga maiinit na emosyon. Tuluyan na daw pong hindi nga bumalik or nakabalik sa programang It's Showtime yung dalawa, dahil na rin din sa desisyon din nilang siguro yun ang kanilang paraan o kaparaanan para ipahayag siguro na naninindigan din sila sa kanilang mga desisyon, dahil nga syempre bilang si Vice Ganda naman talaga yung pinakasikat at saka masatawag naman natin talagang nakatulong sa kanila. Although nakakatulong din naman yung dalawa, pero sa kadahilan ng si Vice talaga yung sasabihin nating superstar, syempre nakatuon ng pansin kay Vice. Yun ang pangit na realidad doon aminin man natin sa hindi. Syempre kung ang produksyon ay naghahaluan ng ganun yung mga mainstays or mga host nila, syempre mas papanigan siguro, or mas maninimbang sila kay Vice Ganda, kasi hindi lang siya yung pinaka-anchor o pinaka-timon ng programang It's Showtime, kundi nababalitaan din natin na may mga segments or may mga portions din na talagang siya rin ang nagiging parang producer o co-producer. So, dahil nga doon, meron tayong mga kaibigan, mga stand-up comedians din na nagkumpirma din po sa amin, sa inyong lingkod, na kahit sa Vice Comedy Club na itinayo nga po itong negosyo na ito, dahil siyempre for the longest time nawala na at hindi na naging active ang mga comedy bars sa bansa, maliban sa mga ilang mga lugar na alam mo yung may maliliit na audience. Pero dahil nga po nung mag-pandemic na and after pandemic ay ang daming nawala ng trabaho, talagang parang naging advocacy ito ni Meme Vice na tulungan sila, dahil sayang din naman yung mga talent ng pagpapatawa. And kaya nga niya tinayo itong Vice Comedy Bar, na siyempre naging regular din
kumbaga, mga poste din doon, itong si MC Moa at saka si Lassie. But as of, again, habang binavlog po namin ito, kumpirmado nga po na bukod sa It's Showtime, ay hindi na rin po nagsiset, ang tawag doon nagsiset or pumupwesto bilang mga regular na mga host doon sa Vice Comedy Bar, itong sina MC at si Lassie. And, pero nagba-vlog sila kasi may isang pagkakataon yata na dumaan sa feed ko yung naging interview nila kay Julius Babaw, tapos yung sa Bex Battalion, yung grupo nila, at may mga iba pa silang mga kaibigang at kasamahang mga kapwa nila komedyante, mga stand-up comedians na may mga racket-racket here and kung saan. But the thing is, ang laking bagay syempre yung nawala sa kanila, lalo pat malaking production yun o malaking programa yung It's Showtime na everyday napapanood ka hindi lang dito sa Philippines, maging sa ibang bansa. So, pero hindi natin naman masisipsi kung sakasakaling pinanindigan nga nila yung ganong klaseng desisyon dahil mahirap nga namang makatrabaho yung alam mo may kinikim-kim ka pa sigurong kung hindi man galit ay sama ng loob dahil siguro hindi mo totally na ipahayag sa kanya yung mga bagay-bagay na gusto mong ipahayag for the longest time kasi ang dami nating naririnig na mga chika, mga chismis na syempre bilang kinatatakutan si Vice Ganda, bilang ito nga ang superstar, ito ang powerful, syempre naiilang na lang din sila. Kaya siguro yun ang naging kaparaanan ng dalawa na talagang for the longest time ay tandem na at nakilala sila na bilang dalawa, hindi lang isa. Na dalawa sa pinakasikat na mga stand-up comedians natin. In fact, di ba naalala nyo pa nung sa mga regular na Unbettable channel viewers, naalala nyo pa talagang nung pinagpilian ang mga co-host ng mga programa sa noon time, matindi ang naging boto ng dalawang yan, kaya sila yung tinanghal doon sa aming Southeast Asian Best Comedy something na award. So nakakapanghinayang din. Ganun pa rin, nire-respeto nila. Although si Meme Vice, sabi nga natin may mga pagkakataon na wala din siya sa programa, ina-assume na lang syempre natin na may iba siyang pinagkakaabalahan. Although may mga iba rin namang chismis or chika na di umano nga, parang napapadalas ngayon si Vice sa pakikipag-usap sa kanya mga kaibigang nasa religious group na kunwari mga pastor, mga kaibigan niyang pare, plus yung mga parang kaibigan doktor din ng mga kapatid niyang doktor na kagaya ng mga psychiatrist, psychologist na parang ina-assess yata ni Vice Ganda yung lagay or state ng kanyang mental being dahil matindi din talaga pag inatake ka ng mga ganyang anxiety, may mga disturbances sa pag-iisip mo na nahahalo ang trabaho at personal na buhay. Talagang syempre bilang tao maapektuhan ka rin. So may mga chikang gano'n na napapadalas yung pakikipag-usap, hindi namin ginagamit yung term na pagkonsulta or what, but pakikipag-usap na parang alam mo yun, professional level dahil may mga experts in the field yung mga ganong klaseng tao. Baka namimiss lang or baka naghahanap lang ng ibang meaning at value si Vice sa mga pangyayari o nagaganap siguro. O diba? Saya lang. Na sana naman pinagdarasal din natin dito kay na MC at kay Lassie dahil sayang naman din yung talent. But the thing is, for now, may mga supporters at mga fan din silang mga nag-iintay sa kanila. Pero sana habi nga natin, bigyan natin sila ng pagkakataon. Kung ano man nangyayari, lahat naman ng tao, magkakapamilya, magkakapatid, magkakapuso, nagkakaroon ng mga issue. Kaya lang sana nga, hindi na lang pinatatagal. Kasi bilang mga personalidad din kayo nagbibigay ng kasiyahan supposedly, dapat genuine din yun ng gagaling talaga sa kaibuturan ng inyong mga puso, ang inyong mga pagpapasaya. Diba? Paano ka makakapagpasaya kung ang lungkot-lungkot pala mo sa totoong nakikipagplastikan ka lang pala pag nasa harap ka ng camera, diba? Ganon! At dahil po dyan, maraming salamat sa aming mga sponsors, sa aming mga Team Unbettable na laging namimiss ang mga episode natin dahil ito nga po ang nangyayari, kagaya niya, nalaglag, si Don di naman nag-iingat. Parati pong hindi nagtatagpo ang mga schedule namin ni Don, kasi milyonaryo na po siya. Oo, caterer na siya ngayon, bukod sa makeup artist, flower arranger, bouquet chuchu, nagagawa ng mga kung ano ng mga gimmicks sa chocolates, ganyan-ganyan. Kaya wala po siyang oras para sa Unbettable channel. Pilit na pilit pa po yan ha.
O yun. At dahil dyan, hindi natin siya sinisiraan. Hello po sa mga belated happy fiesta sa mga taga Mercedes, Camarines Norte last June 13. Pati na rin po advance naman dyan sa mga taga Daet sa June 24, St. John the Baptist. Tapos yung sa June 13, yun yung St. Anthony de Padua. Nakapagmisa naman kami, nakapagsimba naman kami dito sa Manila. Kaya nakipag-enjoy din po kami. Kumbaga, nakijoin din kami sa kasiyahan ninyo dyan. O, diba? Tag-ulan na! Kaya ingat-ingat po tayo mga kapamilya, kapuso, kapatid, mga ka-Team Maberwal. Ako ang inyong lingkod, Papa Maberwal Ahmed Nabus. Maraming salamat!